Nakatuklas ng sariwang bangkay ang buitre. Pagmulat niya, nakita niya. Natuklasan niya na sa ibaba ay isang napakalalim na bangin. Ang batang lalaki ay nagsimulang malakas na sumigaw sa kanyang ama. Naalala niya ang pagpunta nila ng kanyang ama para mangaso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo ako ng isang baliw na yak. Hindi inaasahan na siya ay makakaharap ng isang lukulukong baka. Hanggang sa siya ay mahulog mula sa bangin. Swerte niyang nahawakan ang isang piraso ng bato. Ngunit ang bato ay agad na nagiba. Siya ay muli pang nahulog sa bangin. Sa sandaling yon, alam niya na ang kanyang ama ay malayo na sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sinimulan niyang subukang umakyat pababa. Mahirap na hinawakan niya ang mga bitak sa bato. Biglang nadulas ang kanyang kamay. Ngayon, talagang tapos na. Wala siyang anumang matapakan sa ilalim. Sa sandaling yon, madilim ang kalangitan dahil sa makapal na ulap. Para bagang pati ang langit ay nag-aalala para sa kanya. Ang matinding pagnanais na mabuhay ang nagtulak sa kanya na patuloy na lumaban. Siya ay tumingin pababa. Ang ulan ay umapaw na sa ilalim ng bangin. Natanto niya na ito ay maaaring ang kanyang tanging pagkakataon sa buhay. Siya ay nagsimulang subukang tumalon pababa. Ngunit talagang mataas ito. Ngunit naunawaan niya na kung hindi siya lalumpo, ang tanging naghihintay sa kanya ay kamatayan. Sa wakas, siya ay nagpakatatag at tumalon ng todo. Kinabukasan, ang batang lalaki ay nagising mula sa putik. Siya ay nagpumilit na bumangon. Sa oras na ito, hindi na makagalaw ang kanyang isang paa. Siya ay mahirap na umakyat sa tabi ng isang poso. Kumain siya ng isang lagok ng alak na may 2 dekada na. Siya ay biglang natuklasan ang isang uod. Pagkatapos kumain at uminom, siya lamang ay kumuha ng kanyang kanang paa mula sa bota. Sa oras na ito, ang buong paa ay namumula at namumurap. Mukhang napakaseryoso. Ang batang lalaki ay kumuha ng 2 bato, itinapat sa kanyang kanang paa, isang niwi at kagat, at itinulak pabalik ang buto. Pagkatapos ay kumuha ng piraso ng kahoy upang itakda ang kanyang bukong-bukong. Gumawa siya ng simpleng hagdanan para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng maglakad ang batang lalaki. Lumakad siya ng malayo. Sa wakas, nakarating siya sa tuktok ng bangin. Sa gilid ng bangin, natuklasan niya ang lapida na itinayo ng kanyang ama para sa kanya. Ang kanyang ama pala ay pinuno ng tribo. Nang siya'y mahulog sa bangin noong araw na yon, akala ng lahat ay patay na siya. Tanging ang kanyang ama lamang ang sumigaw sa kanya sa gilid ng bangin buong gabi. Ngunit para sa kaligtasan ng tribo, kaya't ang ama ay kailangang umuwi kasama ang mga kasamahan. Dahil may mga babae at bata pa sa tribo na kailangang alagaan, nalaman niyang matagal nang umalis ang kanyang ama. Walang malay siyang nahiga sa lupa. Biglang may narinig siyang ungol ng lobo. Tumingin siya pataas. May isang grupo ng mga lobo sa malayo na papalapit sa kanyang direksyon. Naglakad siya ng pahalang sa kabilang direksyon ng nakanganga. Ngunit masyadong mabilis ang takbo ng mga lobo. Agad siyang hinabol. Sinubukan niyang umakyat sa puno. Ngunit sinakmal ng isang lobo mula sa likod. Sa isang sitwasyong delikado, ang batang lalaki ay kumuha ng punyal at mabagsik na tinusok ang gutom na lobo. Sa wakas ay nakawala sa pagkakatali. Sumampa sa tuktok ng puno. Ngunit ang masamang lobo sa ilalim ng puno ay ayaw pa ring umalis. Sila ay naghahagikikan sa ilalim ng buwan. Ang eksena ay kahanga-hanga ngunit mapanganib. Sa kabutihang palad, kinabukasan ay umalis na ang grupo ng mga lobo. Naiwan na lamang ang isang sugatan na abong lobo. Ginamit niya ang punyal at kahoy upang gumawa ng isang sibat. Pagkatapos ay itinaas niya ang sibat ng mataas. Handang tapusin ang buhay ng masamang lobo. Ngunit nang lumapit siya, narinig niya ang abong lobo na humihingi ng tawad sa pamamagitan ng ungol. Sa pagtingin sa kawawa at malungkot na anyo, naalala niya na siya rin ay iniwan ng kanyang tribo. Sa huli, hindi pa rin niya kayang pumatay. Binalot niya ang bibig nito ng tali. Pagkatapos ay dinala niya ito sa tabi ng ilog upang linisin ang sugat. Sa ganitong sandali, natuklasan ng batang lalaki ang mga anino ng ilang lobo sa burol. Sa katunayan, hindi gaanong layo ang kanyang kasama. Natagpuan niya ang isang lihim na kuweba sa bundok. Itinapon niya ang abo ng lobo sa isang tabi. Pagkatapos ay siya'y bumagsak sa lupa at nahihimatay. Kinabukasan ng maaga, nang siya'y magising, nakalaya na ang kulay abong lobo mula sa lubid sa bibig nito. Matyagang tinitigan siya ng lobo. Ngunit hindi natakot ang batang lalaki. Sa halip, dahan-dahang lumapit habang hawak ang isang mangkok ng tubig. Pagkatapos makita na walang masamang hangarin ang batang lalaki, agad na nagpakalma ang lobo at nagbawas ng pag-iingat. Malakas na uminom ng malinis na tubig mula sa mangkok. Natagpuan din ng batang lalaki ang ilang dikilalang insekto. Bagaman hindi sapat ang kanyang sariling pagkain, ngunit ibinahagi pa rin niya ang kalahati para pakainin ang lobo. Ngunit hindi sapat ang kaunting pagkain upang malutas ang problemang iyon. Kaya't kinabukasan ay lumabas siya upang mangaso. Sa swerte, natagpuan niya ang isang kuneho sa damuhan. Itinaas niya ang bato at ibinagsak ito. Ito ang unang nahuli niya sa buong buhay niya. Ang batang lalaki na bumalik sa kuweba. Maayos na natutunan ang pagbuo ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis ng kahoy. Matapos ang buong araw ng pagpupursigi, ngayon lang siya kumain ng masarap na inihaw na karne ng kuneho. Ito ay nagpapanglaw sa tabi ng asong lobo na nagpapatak ng laway. Ang mga mata ay tuwid na nakatitig sa kanya.
Sinabi ng batang lalaki sa kanya na kailangan niyang makinig ng mabuti kung gusto niyang kumain ng karne. Kaagad matapos ang sinabi, ang lobo ay biglang yumuko tulad ng isang aso. Nakita niya itong napakabait, kaya't ibinato niya ang isang piraso ng buto para kainin ito. Kinabukasan, handa nang umalis ang batang lalaki at bumalik sa tribu. Pinayagan din ang lobo na hanapin ang kanilang pangkat. Ngunit kahit paano tinaboy ng batang lalaki, tumanggi itong umalis. Walang magawa ang batang lalaki kundi magpatuloy mag-isa. Ngunit ang lobo ay patuloy na sumusunod sa kanya ng mahigpit. Kapag huminto ang batang lalaki, ito rin ay humihinto. Kapag umalis ang batang lalaki, sumunod din ito. Nagtapon siya ng stick upang palayasin ito. Ngunit ang lobo ay parang isang aso. Kinuha muli ang stick. Sa ganitong paraan, nagsimulang magkasama ang dalawa. Binigyan ng batang lalaki ang lobo ng pangalang Alpha. Sa kanilang paglalakbay, naglalaro sila ng pangingisda. Sa tulong ng Alpha, hindi na nag-aalala ang batang lalaki sa pagkain at inumin. Sa gabi, nagkakandong sila upang magpainit. Tuwing umaga, si Alpha ay laging nagigising sa kanya ng maaga. Kahit may pagkakaiba sa wika at uri ng hayop sa kanilang pagitan. Ngunit ang tiwala at pagtitiwala sa isa't isa ay lumalim. Gayunpaman, ang tiwalang ito ay haharap sa mga hamon. Nang araw na yon, natagpuan nila ang ilang baboy damo. Walang pag-aatubiling sumugod si Alpha. Samantalang ang batang lalaki ay may kaba habang hawak ang sibat para sa pag-atake. Subalit siya ay biglang binangga ng baboy damo. Nakita niyang tumakas ang biktima. Baka mapabuntong hininga si Alpha. Mukhang walang silbi ang hayop na may dalawang paa. Ang mga susunod na paghuli ay nagpatunay din dito. Palaging si Alpha ang nakakakuha ng pagkain. Ngunit ang kapangyarihan ay laging nasa kamay ng hayop na may dalawang paa. Gayunpaman, mananatili pa rin si Alpha sayo. Mukha na itong tunay na aso. Ang batang lalaki ay hindi na makapaghiwalay sa Alpha nang hindi namamalayan. Hindi inaasahan na ang araw ng paghiwalay ay dumating kasabay ng taglamig. Isang gabi, sila ay nagpapahinga. Unti-unti lumalapit ang isang malaking itim na lobo. Kinakabahan ang batang lalaki habang kumuha ng sandata para sa depensa. Ngunit dire-diretsong naglakad si Alpha patungo sa itim na lobo. Para silang matagal nang magkakilala. Biglang naintindihan ng batang lalaki. Ang itim na lobo na ito ang pinuno ng kawan. Ito ay pumunta upang sunduin si Alpha pabalik sa kanilang grupo ng mga lobo. Napatingin si Alpha sa bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pag-aatubili. Tumango ang batang lalaki sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya ng hindi tapat sa kanyang puso. Matapos magdalawang isip si Alpha ng sandali. Sa huli, nagpasya pa rin siyang bumalik sa grupo ng mga lobo. Sa mga sumunod na araw, walang kasamang Alpha. Nahirapan ang batang lalaki sa pagtulog at pagkain. Habang siya'y nagmamadali sa paglalakbay, hindi siya nakatutok. Hindi niya napansin na ang yelo ay naglalaho na. Sa huli, nahulog siya sa malamig na lawa. Pinagpilitan niyang tadyakan ang yelo. Ngunit unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Mukhang malapit na siyang mawalan ng malay. Sa kanyang pagkadismaya, biglang lumitaw sa ibabaw ng yelo ang isang lobo. Iyon nga ang hinahangad na Alpha ng batang lalaki. Matapos tumingin si Alpha sa tamang lugar, biglang sumalaksak. Binigyan niya ng lahat ng kanyang lakas upang iligtas ang batang lalaki mula sa lawa. Sa ilalim ng ilang degree Celsius sub zero, at pagkatapos malubog sa tubig ng lawa, ang katawan ng batang lalaki ay halos mamamanhid na. Nagmadali siyang magsimula ng pag-ilaw sa pamamagitan ng pagkiskisan ng kahoy. Matapos ang karanasan sa huling pagkakataon, ang bilis ng pagbukas niya ng apoy ngayong beses ay labis na mabilis. Siya agad na naghubad ng kanyang damit. Inilagay sa tabi ng apoy upang ipainit. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap si Alpha para magpainit. Sa ganitong paraan, matagumpay na nakalabas ng panganib ang batang lalaki. Sa kanyang karanasan ngayon, ang kanilang ugnayan ay lumalim pa. Patuloy silang naglalakbay. Ngunit sa walang hanggang lupain ng niebe, hindi talaga makahanap ng anumang pagkain. Swerte na walang imposible sa langit. Bigla na lang napansin ng batang lalaki na may isang tao sa harapan. Siya ay naglakad ng may kasiglahan patungo sa harap. Ngunit nadiskubre ng may lungkot. Ang matanda sa harap ay naging popsicle na. Nagmadali siyang pumasok sa tolda. Natuklasan na kumpleto ang mga gamit sa loob. Ngunit wala ang pinakakailangan na pagkain. Ang lalaking may lungkot ay umubo ng dugo. Sa sandaling yon, pumasok ang malamig na hangin sa kanyang baga. Ngunit wala na siyang panahon para dito. Humiram siya ng pana mula sa yelo na matandang nagmumukhang tao. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ngunit ang panganib ay agad sumunod. Sa sandaling yon, mayroong bihirang blizzard sa langit. Mas malala pa. Sa gitna ng unos, may nakita silang isang grupo ng mga asong naghahabol sa kanila. Walang ibang paraan kundi harapin ang laban. Kaya't kailangan niyang dalhin si Alpha sa gitna ng blizzard. Swerte na lang, nakahanap sila ng isang butas at pumasok doon. At hindi rin natagpuan ng mga aso sila. Lahat sila ay dumaan sa labas ng butas. Ang batang lalaki ay halos huminga ng maluwag. Ngunit ang Alpha sa tabi ay napansin ang amoy ng panganib. Tumingin ng mabuti, at isang malakas na unang itim na panther ang nakita. Diretso na sumugot ang panther sa batang lalaki. Ngunit pinigilan ng Alpha sa gitna ng daan. Parang walang pakiramdam si Alpha habang lumalaban. Sa ngayon, ito ay naiisip sa kanyang isipan, na ang tanging layunin ay protektahan ang batang lalaki.
Sa oras na yon, ang batang lalaki ay naglalagay na rin ng palaso para tumulong. Swerte na tinamaan ng isang palaso ang itim na leopardo. Ngunit si Alpha ay unti-unting bumagal habang lumalakad. Subalit biglang bumagsak muli. Binugbog ng leopardo ang kanyang katawan. Ang batang lalaki ay nagluto ng leopardo bilang inihaw na karne. Kumain sila ng masaganang hapunan. Ngunit ang kanyang sakit sa baga ay lalong lumalala. Kinabukasan, nagsimula na silang maglakbay. Ang walang hanggang puting niebe ay nagyelo sa lahat. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, natuklasan ng batang lalaki ang isang bato. Binuksan ang niebe at tiningnan. Ito ang tatak ng kanilang tribo. Ito ay nangangahulugang malapit na silang makauwi. Isa-isa silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay kasama ang mga lobo. Ngunit si Alpha ay unti-unting bumagal habang siya'y naglalakad. Hanggang sa bumagsak siya sa lupa at hindi na makatayo. Labis siyang nasugatan. Siya ay sobrang mahina na halos wala ng lakas na buksan ang kanyang mga mata. Binuhat ng batang lalaki si Alpha na hindi na makalakad. Ang kanilang kapalaran ay matagal nang magkasama. O magsama silang mabuhay. Hindi nila alam kung gaano na sila katagal naglalakad. Siya ay bahagyang nakakita ng kanilang tribo sa harap, at hindi pa dumarating ang Alpha sa kanyang mga bisig. Kinakarga niya ang namamalimos na Alpha. Bawat hakbang ay bumabalik sa tribo. Nakita ng ama ang kanyang mukhang hindi makapaniwala. At ang unang sinabi ng batang lalaki, matapos maligtas, ay kailangang iligtas ang buhay ng Alpha. Ang shaman ng tribo habang nagpapagamot sa Alpha. Natuklasan ang isang nakakagulat na balita. Buntis pala si Alpha. Nanganak ito ng ilang batang lobo. Sa mga sumunod na araw, ang mga batang lobo ay unti-unting lumaki sa tribo. Ang tribo na ito ay naging napakalakas dahil sa pagkakaroon ng mga lobo. Nagiging napakalakas. Matapos ang 20,000 taon ng ebolusyon, ang mga inapo ng Alpha, nagiging napakakilala sa atin. Iyon nga'y